Hindi man tayo masabihan ng tuta ni Jesus. Lahat tayo, nakakaramdam na kung minsan kapag nagdadasal tayo, parang walang nangyayari. Na-experience nyo na ba yon? Mga bata, na-experience nyo ba na pag nagdadasal kayo, parang hindi kayo naririnig ng Diyos? Mga magulang, pag nagdadasal ba kayo, minsan nararamdaman ninyo parang hindi kayo naririnig ng Diyos? Naiinip din ba kayo kapag hindi sinasagot kaagad ng Diyos ang dasal ninyo? May sasabihin ako sa inyo, tanong niyo sa akin ano? Ganun talaga. Sapagkat ang mas gusto ng Diyos ay hindi lang yung mapagbigyan tayo. Ang gusto ng Diyos ay lumalim ang pananalig natin sa Kanya. Kung paanong sinabi ko noong nakaraang linggo na mas kailangan nating hanapin ang Panginoon kaysa hanapin ang solusyon, ipinapaalala sa atin ngayon ng Panginoon na kapag hinanap natin siya at hindi kaagad yung solusyon, lalalim ang pananampalataya natin sa Kanya. Amen ba yun? Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may hindi tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sinabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo, at noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro nagulat kayo nang sabihan ni Jesus ang babaeng humihingi ng tulong, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tila ba ang Panginoon ay nag-iinsulto at parang hindi pangkaraniwan na marinig natin mula sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo ang insultong tulad nito. Pero ang tanong, talaga bang nang-iinsulto si Jesus? Nang-iinsulto ba si Jesus? At ang pangalawang tanong, namimili lang ba si Jesus ng tutulungan niya? Sabi niya, isinugo lamang daw siya para sa mga nawawalang tupa ng Israel. Na para bang sinasabi niyang, hindi ako para sa mga hindi Hudyo o sa mga hindi ako isinugo para sa mga Hentil, kundi para sa mga Hudyo lamang. Yun ba ang ibig sabihin ni Jesus? Nang insulto na nga, nang discriminate pa. Para maintindihan natin, kailangan nating unawain ang lengguwaheng ginagamit sa banal na kasulatan. At hindi lang tayo dapat makinig sa mga salitang ginamit, kailangan din nating unawain yung lugar kung saan nangyari ang narinig nating ebanghelyo. Nakikinig ba kayo? Una, sa paggamit ni Jesus ng salitang tuta, hindi lang naman yung babaeng ito ang hinihambing niya sa hayop. Ano ang unang inihambing niya sa hayop?
ang bansang Israel, nawawalang tupa ng Israel. So inihalintulad din niya sa tupa o sa hayop ang mga anak ng Diyos na nagkawatak-watak, ang sambayanan ng Israel. Bakit niya ginamit yung salitang tuta o aso para sa babaeng hentil? Sapagkat nung panahon niya, ito'y pagsasalarawan kung anong klaseng lifestyle meron ang mga hentil. Kasi po ang mga Hudyo, maraming bawal na pagkain sa kanila. Bawal ang baboy, bawal ang mga isdang walang kaliskis, bawal ang dugo. Pero ang mga hentil, kinakain ang lahat. Parang aso. Di ba nga sa atin yung aso, pati diaper, kinakain? Di ba nga pati mga plastic ng ulam, kinakain? Tama o mali? Kasi, hindi sila namimili ng kakainin. Basta gutom, kain lang ng kain. Kaya po, yun ang naging description, pagsasalarawan ng mga Hudyo sa mga hentil na itinuturing nilang marumi. At ang babaeng Kananeyang narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, siya po'y hentil. Kaya po isinasalarawan siya, pangkaraniwan na noon na isinasalarawan ang mga hentil bilang aso. At dahil siya'y babae, mas mababang klase ng tao nung panahong iyon, kaya po siya'y tinuturing na tuta. Nakikinig pa kayo? So ang tanong, nang iinsulto ba si Jesus? Oo o hindi? Hindi. Iba lang yung lengguwahe nila nung panahon na yun. Halimbawa, meron din tayong mga ganyang lengguwahe ngayon. Halimbawa, sa pamilya ninyo, merong mga maliliit, mana, kagaya ko, hindi matangkad. No? Tapos medyo naging chubby ng konti. Tinatawag nating gasul. Binabansagan nating gasul. Sa pandinig ng mga tagalabas, insulto yun. Pero sa pandinig ng mga magkakasama sa pamilya, kapag alam niyo yung inside joke na yon, lambing yon, hindi yun insulto. Kumbaga, kailangan lang natin unawain saan ba nanggagaling yung lengguwahe para maintindihan natin kung bakit nasabi ni Jesus yun. Pangalawa, nandidiscriminate ba si Jesus? Hindi. Dahil kung nandidiscriminate siya on the first place, bakit siya nandun sa Tiro at Sidon? Ang Tiro at Sidon ay hindi po tahanan ng mga Hudyo. Yan ay tahanan ng mga hentil. Kaya nga nakita niyo itong babaeng ito, hindi by chance, kundi dahil taga-ron din siya. Ibig sabihin, si Jesus mismo ang pumunta sa lugar ng mga tagalabas. Dahil gusto din niya na ang pag-ibig ng Diyos ay maranasan, hindi lang ng mga Hudyo, kundi maging ng mga hentil. At ito yung katuparan ng pangarap ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa ngayon, na balang araw, ang lahat ng tao'y sasamba sa Panginoon. Ang lahat ng tao ay magsasama-sama. Ang iniisip lang siguro noon ni Propeta Isaiah ay yung mga Israelita. Pero kalaunan, ang naging interpretasyon nito sa ating Panginoong Jesucristo, lahat ng lahi, lahat ng bansa, lahat ng uri ng tao ay magkakaroon ng puwang sa tahanan ng Diyos. At hindi ba't ito'y nangyayari sa tuwing tayo'y nagtitipon kapag araw ng linggo? Tumingin kayo sa paligid ninyo. Lahat ng klase ng tao nandito. Iba-iba tayo ng diet requirement. Iba-iba tayo ng mga preferences. Iba-iba tayo ng mga political opinion. Iba-iba tayo ng side sa impeachment court. Merong nasa prosecution, merong nasa defense. Iba-iba tayo ng mga paboritong pampaputi ng muka. Iba-iba tayo ng paboritong pagkain. Iba-iba tayo ng katayuan sa buhay. Pero iisang pagkain ang kinakain natin sa hapag ng Panginoon. At yan ay ang kanyang katawan at dugo. Walang diskriminasyon sa loob ng simbahan. Kaya kahit sino makatabi mo, yung pinakamayaman man o pinakamahirap dito sa Bukawi, hindi issue yan pag nagsisimba tayo.
dahil lahat tayo ay may puwang sa tahanan ng Panginoon. Amen ba yon? At kagaya ng babaeng ito na tumanggap ng himala mula kay Jesus, lahat tayo ay pwedeng tumanggap ng himala mula sa Panginoon. Lahat tayo ay binibigyan ng pagkakataon na sabihin ang ating kahilingan sa Kanya. Pero syempre, ang tugon ng Panginoon ay hindi naman niya agad-agad ibinibigay sa lahat. Ang babaeng ito ay naging matyaga sa kanyang pananalangin. At ang hinangaan sa kanya ng Panginoon ay hindi ang kanyang kakulitan, kundi ang lalim ng kanyang pananampalataya. Kasi kahit na feeling niya, hindi siya pinakikinggan, nanatili pa rin siya doon. Nagdasal pa rin siya. At kahit na may narinig siyang mga salita mula kay Jesus na maaaring makasira ng kanyang kalooban, nanatili pa rin siya doon at nagdasal. Kaya hinangaan ni Jesus ang kanyang pananampalataya na hindi niya nakita kahit na sa sino mang iba pang nakasalamuhan niya. Minamahal ko mga kapatid, hindi man tayo masabihan ng tuta ni Jesus. Lahat tayo nakakaramdam na kung minsan kapag nagdadasal tayo, parang walang nangyayari. Na-experience nyo na ba yun? Uy, nakikinig po ba kayo? Mga bata, na-experience nyo ba na pag nagdadasal kayo, parang hindi kayo naririnig ng Diyos? Mga magulang, pag nagdadasal ba kayo, minsan nararamdaman ninyo parang hindi kayo naririnig ng Diyos? Naiinip din ba kayo kapag hindi sinasagot kaagad ng Diyos ang dasal ninyo? May sasabihin ako sa inyo, tanong niyo sa akin ano? Ganun talaga. Sapagkat ang mas gusto ng Diyos ay hindi lang yung mapagbigyan tayo. Ang gusto ng Diyos ay lumalim ang pananalig natin sa Kanya. Kung paanong sinabi ko noong nakaraang linggo na mas kailangan nating hanapin ang Panginoon kaysa hanapin ang solusyon, ipinapaalala sa atin ngayon ng Panginoon na kapag hinanap natin siya at hindi kaagad yung solusyon, lalalim ang pananampalataya natin sa Kanya. Amen ba yon? Kaya nga, sana kahit wala tayong nararamdaman sa panalangin, magdasal pa rin tayo. Sana kahit tinatamad kayong magsimba pa rin kayo. At sana, yung mga estudyante, kung feeling ninyo, ni-require lang kayo, kaya kayo nakasimba, sana ma-appreciate din ninyo na ito yung pagkakataon ninyo para lumalim ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Amen? Hindi aksidente na nandito kayo. Nasa paanan na kayo ni Jesus. Katulad ng babaeng Cananea sa Ebanghelyo, patuloy lang kayong manalangin. Lahat ay pinakikinggan, pero sinasagot ng Diyos ang ating mga kahilingan, hindi sa panahong gusto natin, kundi sa panahong makabubuti para sa atin ayon sa Kanyang kalooban. Kailangan lang natin magtiwala sa Kanya at at palagi nating ipaalala sa ating mga sarili, lahat tayo may puwang sa puso ng Diyos. Sabihin niyo nga po sa inyong katabi, may puwang ka sa puso ng Diyos. Kaya, wag na ninyong hanapin ang inyong sarili, wag na kayong humanap ng puwang sa puso ng ibang tao, dahil kung minsan hindi nila maibibigay yan. Manatili tayo sa paanan ni Jesus. Manatili tayong nananalig sa Kanya. Dahil hindi lang niya pinakikinggan ang ating pananalig, pinalalalim niya ang ating pananampalataya. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ina-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo
ang aking mga podcast araw-araw ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martinan Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.